Hello guys, so kumusta kayo, no? So pagpasensya na yung boss ko kasi medyo napaos ako kasi galing ako sa trangkaso, no? Kaya nakaraang 2 days guys, no, nung Sabado at Linggo hindi ako nagpapunta ng mga customer dito sa may shop. Kasi nga guys, no, mas gusto ko na kapag may nagpupunta dito ng customer is ako talaga yung maharap. Nung dati kasi guys, no, hindi ako maharap sa customer, so ang umaharap is yung mga staff ko lang. Kasi nga guys, no, nitong sumikot yung The Printing Shop, no, lagi ako hinahanap ng mga customer. No, tapos lagi nila sinasabi na nandiyan ba si Sir Marlon, sana nandiyan dyan Sir Marlon kapag nagpunta kami. Siyempre nakakahiya naman, no, na hindi ko sila harapin kasi yung iba guys, no, galing talaga sila sa iba't ibang lugar. Sabihin ko lang sa inyo yung mga lugar na pinanggagalingan nila, yung mga malalayo na lang, no. Meron dito nagpunta na galing ng Boracay, tapos nagbarko pa talaga siya. Tapos ang pinakamalayo na kilala ko is nanggaling pa siya ng Zamboanga. Mas mahal pa yung ineroplano niya back and forth kaysa sa bilhin niya sa akin, no. Tapos itong nakaraan is galing raw siya ng Tugigaraw, which is malapit na raw sa Apari. So, di ba sa kanta ng Itbulaga is mula Apari hanggang Hulo. Parang ganun siya, no? So, ang lalayo nila guys, tas nakakatuwa kasi nagpupunta sila dito sa may shop. Kaya nga guys, no, hanggat maaari talaga gusto ko akong umaharap. So, kapag hindi ako pwedeng humarap sa mga tao na may pupunta dito sa may shop, ang sinasabi ko sa mga admin na sabihin nila na bawal munang pumunta dito kasi nga hindi ako ang mag-a-assist sa inyo. So kapag hindi naman ako mag-a-assist sa inyo guys, no, pwede naman kayong umorder through Lalamove or through LBC. Kasi guys, no, unang-una gustong-gusto ko talagang nakipag-usap sa mga customer. Kapag may mga tanong sila na tingin ko hindi ko pa nagagawa ng vlog is yun yung mga ginagawa ko ng mga content. So sa mga nag-effort talaga guys na pumunta dito sa may shop namin, no, so na-appreciate ko talaga ng sobra. Maraming salamat sa inyo. So guys, kung nakita nyo yung thumbnail ko, no, medyo malungkot lang kasi itong vlog na to. Kasi guys, no, meron tayong isang kaibigan na mamamaalam, no. So hindi ko na pahabain kung sino yung kaibigan na yun para hindi na kayo masyadong mangamba o ma-heartbroken, no. Ang kaibigan natin na mamamaalam sa atin ay yung nakasama natin, no, mula nung simula na vlog hanggang sa vlog na to, no. So ito na guys yung last time na makikita nyo tong kaibigan natin na to. So ang kaibigan natin guys na mamamaalam ay itong nasa harapan nyo mismo. Itong printer na to, no. Siya yung lagi kong ginagamit sa mga vlog mula na simula. So siya yung may clown lagi. Kasi ilang beses na rin naman siyang nasira. Gusto ko sana siyang ulit isalba kasi nga ito yung favorite ko ng printer, no. At ito yung talagang naging katuwang ko sa may The Printing Shop. Kasi nung nag-i-start talaga ako, tulad na sinasabi ko, meron akong isang laptop at meron akong isang printer. So ito guys yung printer na yon. At ngayon guys, no, talagang yung problema niya hindi na talaga siya masusolusyonan. At wala na talaga tayong magagawa guys, no, kundi palitan na talaga natin siya. So ang printer na to guys is tumagal sa akin ng 3 years. Okay, so wala pang The Printing Shop, printer ko na talaga to. Pero guys, sa 3 years na yon, no, sobrang laki na ng binalik sa akin ng printer na to. Kasi guys, kung hindi dahil sa printer na to, no, hindi nyo ako napapanood ngayon at wala yung The Printing Shop. So sa vlog na to guys, no, i-discuss ko sa inyo kung bakit tumagal ng ganun yung printer na to. Kung ano ba yung mga maintenance na ginagawa ko sa mga printer ko at kung bakit bawing-bawi ko na tong printer na to bago talaga siya tuluyang mag-retire. So siguro guys, no, uunahin ko na kaagad, no, kasi siguro maraming matatawa na bakit ka ganyan Sir Marlon, no, para kang ewan. Kasi printer lang naman yan, no, gamit lang naman yan, pero bakit parang tinuturing mo siyang parang tao? Guys, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit tumatagal sa akin yung mga gamit at kung bakit kotang-kota ako sa mga gamit na to. Sasabihin ko na sa inyo guys, no, kung bumili guys sa The Printing Shop, no, walang immortal na gamit. Okay, lahat ng gamit guys nasisira, pero depende yan guys sa pag-aalaga nyo. So katulad nun guys, no, kasi ang mga gamit ko is tinatrato ko sila ng mga kaibigan ko talaga, no. So kinakausap ko sila na kapag minsan is nagtatampo sila at ayaw nila mag-print, sinusuyo ko sila guys. So ginagawa ko guys is pinupunasan ko sila, tapos sinasabi ko sa kanila na please, konti na lang naman. Tapusin lang natin tong print na to, tapos magpapahingahin na kita. Kasi nga guys, no, bukod nga sa tinuturing ko silang kaibigan, yung mga gamit ko na to, is binibigyan ko sila guys ng sapat na respeto. Okay, so yan guys, ang unang-unang tip. Yung mga printers, cutters nyo guys, is ituring nyo guys na kaibigan at bigyan nyo sila guys ng respeto. Para guys, sumaba yung buhay nila at hindi ka agad sila mag-retire. Di man nila ako kinakausap talaga ng word by word, no, pero alam nyo yun guys, no, kapag inalagaan nyo talaga sila is malaking pakinabang ang ibibigay nila sa inyo. So pangalawang maintenance guys na ginagawa ko sa mga printer ko is sa start ng trabaho mo sa bawat araw, ang gawin mo guys is i-head clean mo muna siya. So ang printer guys, alaga lang yan sa head clean. So napakadali lang naman guys ng head clean, no? Nasa maintenance lang naman yan, i-click mo lang naman yung head clean. Tapos guys, after every 20 to 30 page ng mga mabibigat na print like photo printing or sticker printing, no, mag-head clean ka ulit. Okay, so ganun ako guys, katindi mag-head clean talaga, no. Kasi guys, mapapansin niyo, no, sa unang mga print is maganda yung quality niya, no. Pero after ng mga 20 to 30 pages is pumapangit na yung quality niyan. Tapos guys, kapag hindi na siya kinakaya ng head clean, no, ang susunod na gagawin niyo yan is i-ink flash niyo na siya. So yun lang yun guys, no, yung dalawa na yun, head clean at ink flash lang guys, para malinis yung printer nyo. Kasi mapapansin nyo, hindi talaga ako malinis external.
dito sa may printer ko, no? Kaya yung ibang vlog ko, mapapansin nyo yung printer ko parang masyado siya maalikabok. Pero yung loob naman yan guys, siguradong malinis siya, no? Kasi nga alaga yan guys sa head clean. So pangatlong maintenance ko guys na ginagawa sa may printer ko is hindi ko siya nililipat-lipat. Kung nasan siya guys ng pwesto, no? So magtatagal siya dun guys ng buwan o taon. Hindi ako guys yung aligaga na kung san-san ko nilalagay yung mga printer. Kaya nga guys yung ibang customer, no, pagdating nila sa shop, gusto nila ipasalin yung ink dito sa mga printer, no. Umaayaw kami guys, no, kasi hindi pwede yun guys, no, kasi kapag sinali na natin yung ink dyan sa may printer na yan at kapag binitbit nyo yan, lalong-lalo na kapag motor yung gamit, ang nangyari yan guys is umaalog yung printer, no. So may possibility yan guys na masira yung printer nyo kasi nga tumapon-tapon na yung ink. So ang printer guys, no, hindi siya mobile. So wag mo siya guys ilipat-lipat. Okay, kung saan yung pwesto niya, dun lang siya. Tapos pangapat guys na proper maintenance sa kanya is, yun nga, katulad nga, no, bigyan nyo lang ng respeto yung printer nyo. Huwag nyo kakaratihin, no, kasi yung iba kasi guys ang ginagawa kapag di lang nagpiprint, ang ginagawa nila is pinapalo nila or kinakarati nila, no. So ang nangyari dyan, so yung printer natin guys, may damdamin yan. Kapag nainis ka sa printer nyo guys at kinarati mo yan, no, lalo ka niyang iinisin kasi hindi na magpiprint yan. Okay, so wag nyo siya guys papaluin, no, kasi matampuhin ang mga printer natin. Ituring nyo siyang kaibigan guys, bigyan nyo ng sapat na respeto. Sa sumunod na maintenance guys, no, wag na wag kang gagamit ng mga makakapal na papel like 230, 250 or 260 or 300 GSM, no. Yung iba pa nga gumagamit ng 320 GSM sa mga ganitong kaliliit na printer. Eh sabi kasi nung iba na okay naman raw, nagfi-feed naman raw. Totoo naman yun guys, nagfi-feed naman yan kasi nga bago yung feeder mo. Pero hintayin mo lang guys, no, siguro mga 10 page lang yan. After nun, hindi na mag-feed yan kahit na bond paper. Guys, paulit-ulit ko na itong sinasabi, no. Huwag kayong mag-feed ng makakapal na papel sa mga printer nyo. Kasi guys, no, ang mangyari dyan, kapag finid nyo siya at bumabara na siya, nagpe-paper jam na siya, ang tendency natin dyan, isinihila natin yung papel. At minsan pa nga guys, no, nanggigigil ka pa kasi nga, inis na inis ka doon sa printer mo kasi nga ayaw niya nga mag-feed. Na ikaw naman yung may kasalanan. Kasi nga, ba't mo siya pinapakain ng ganong kakapal, nabubulunan na nga yung printer mo. So, ang nangyari guys, no, pag hila mo lang ganyan, may napuputol na pesa sa may loob. So yun guys, yung isa sa mga naging sira rin ng printer na to na pinagawa ko, no, kasi may naputol na spring doon sa may loob. May tumalsik guys na spring. Ganito lang kaliit yun. Tapos yung spring na yun guys, no, kapag nawala yun, walang nabibiling ganong spring. So para magkameron ka ng ganong spring guys, no, kailangan mo maghanap ng sirang printer. Ang halaga niyan is 500 pesos plus pa yung labor, no. So nangyari sa akin yun guys, no, kasi paghila ko ng ganon, may naputol sa loob tapos ayaw niya na mag-feed. Kasi nga guys, no, finid ko siya ng mas makakapal na papel kasi nga gusto kong bigyan yung customer na makakapal na mga calling card paper, kaso hindi naman talaga pwede yun guys, no. Kung gusto nyo guys na makakapal yung mga calling card paper, no, gumamit kayo guys ng 160 GSM na photo paper, tapos ang sunod na gawin nyo guys is i-laminate nyo guys, no, back and forth. Kakapal na yan guys yung mga calling card paper nyo. Tapos ang isa pa guys sa mga naging sira nitong printer na to at pinagawa ko sa kanya is yung kanyang head. Alam ko mga 3 times pinalitan ng head to kasi sa 3 years time na yon, no, so sobrang gamit na gamit talaga ng printer na to at sobrang dami na netong na-print. Siguro mga 100,000 na. Kasi guys, no, talagang gamit na gamit tong printer na to, no, pero 3 times ko lang siya guys pinalitan ng head. So yung head na yan guys, no, tinatawag ko rin na maintenance yan. Kasi guys, doon dumadaan yung ink. So kapag doon dumadaan yung ink guys, no, ang tendency niya is magbabara talaga yon, no. So normal lang guys na pinapalitan talaga yung head ng printer. So malalaman nyo guys, no, kapag palitin yung head ng printer, kapag ka nagpiprint kayo or nagno-nozzle check kayo is kulang-kulang na yung kulay ng print nyo. Usually dyan guys is walang magenta. Yun ang madalas na nasisira, yung magenta talaga. Tapos, ginawa mo, hined clean mo na. So, hindi pa rin siya lumalabas. Tapos, ginawa mo sumunod is in-ink flash mo na. Maraming beses ka na nag-ink flash, ayaw pa rin. So, ang sagot na lang dyan guys is palitan mo na yung print head mo. So, para makamenos ka guys sa pagpapalit ng print head, no, sundin mo lang guys yung isa kong sinabi, no. So, alagaan mo lang siya guys sa head clean. Tapos, isa pa guys sa mga proper maintenance ng printer ko na to, kaya tumagal to, is lagi kong nililinis yung kanyang waste pad dito sa may ilalim. Yung akala mo nabutas yung printer mo tapos may tumataga sa may ilalim, guys, napuno lang yung waste pad nun. So isang tornilyo lang naman yon at meron naman akong tutorial no, pero kung ayaw mo maglinis guys ng waste pad mo at ayaw mo marumihan yung kamay mo na kamukha nun sa akin, no. So guys, ituturo ko na dito, no, yung isa sa mga pinaka nire-request talaga sa akin ng mga tao kung paano maglagay ng waste tank dito. So kung ayaw mo na maglagay nung guys, no, nag-offer kami ng service na ganon for 500 pesos only. Then isa pa guys sa mga naging proper maintenance ko sa printer na to ay syempre nga, no, pigment yung ginagamit ko dito kasi for stickers to no.
Kaya dapat guys, no, ginagamit mo siya at least once a week, no? Kahit mag-print ka lang ng any document, kung naririnig nyo na ganun nga raw, no, ang pigment raw is mabilis raw tumigas yung ink niya, guys, totoo yun. And lastly, no, so baka hindi nyo lang alam, ang isa sa mga proper maintenance talaga ng printer is mas maganda guys, no, wag mo siyang ita-turn off. So parang kakaiba, no, kasi parang masasabi mo na, sir, parang sayang na naman sa kuryente yun, no, hindi ko ita-turn off yung printer. Guys, kasi ang printer kasi, no, tuwing tini-turn on mo yan, ang nangyari dyan is nag-head clean siya. So kung patay sindi mo guys yung printer, no, halimbawa sa isang araw is madalas mo siyang pinapatay sindi, ang nangyari dyan guys is mas malakas siya guys magtapon ng ink. So lagi lang siya guys nakasaksak sa plug mo, no, kasi hindi naman talaga siya masyadong kumakain ng kuryente, no, kasi ang naka-on lang naman sa kanya is yung LED light niya. So ang susunod na video guys, no, ipapakilala ko naman sa inyo guys yung magiging kapalit niya. Ang sinasabi nga ng wife ko na bakit hindi na lang raw A3 printer yung ipalit namin dito, no guys, mas gusto ko talaga tong L121. Talagang favorite na favorite ko to, kaya kung mapapansin nyo dito sa may shop ko, puro L121 talaga yung laman. Siguro ang ipapalit ko dito guys, no, kapag lumabas na yung L122, kung may ganun man nalalabas. So ang ipapalit natin dito guys is L121, no. So sa mga first time nanonood ng vlog ko na meron kang L121, na may balak kang bumili ng L121, no guys, nag-offer kami dito. Tapos ituturo ko sa inyo guys, no, kung paano siya setup, yung inaabangan yung lahat, no. Paano ba ito lalagyan ng waste tank dito sa may likod para hindi na tumatapon yung ink doon sa may ilalim ng mga printer nyo. So sa mga gusto mag-donate sa kanyang pagpapalibing, so meron dyan guys sa may ilalim ng mga video ko, nakalagay dyan na may thanks button. So i-click nyo lang yan guys, no, para makapagpasalamat tayo dito sa may printer ko na sobrang daming natulungan ng mga tao na magtayo. Nag-retire na nga yung aking pinakaunang Epson na L120 na printer, no. So ngayon papalitan na talaga natin siya, no. So masakit man sa kalooban ko pero kailangan na natin tong gawin kasi talagang kotang-kota na yung printer ko na yun, no. Lahat ng vlog guys na nakikita nyo, no, nagpiprint ako, yung printer na yun yung ginagamit ko, no. So sobrang laki ng utang na loob ko dun sa printer na yun. Yung printer ko na kasi ngayon guys is Epson L120. So Epson L121 is pareho lang siya guys ng L120. Ang pinagkaiba lang nila guys is yung 0 pinalitan ni Epson ng 1. So yung L120 naging L121. So guys, ang gawin natin guys, no, syempre open na natin to, itong printer na to, kasi guys ito na yung printer na mapapanood nyo sa mga susunod ko na vlog. Okay, so unbox lang natin siya guys. So alisin muna natin guys itong mga takip ng tangke ng ink natin. Yan, so pag naalis mo na guys, no, ang susunod mo na kailangan is kumuha ka ng screwdriver, no. So kahit yung manual na screwdriver, okay na. Ito guys, pwede rin to, pero para mas mabilis ito, gagamit ako ng electric na screwdriver. So una mo nga alisin, syempre ito, meron dalawang tornilyo dito. Ang aalis naman susunod guys, yun nandito. Ito, meron tornilyo dito sa may tangke na 2 piraso rin yan. Yan. So kapag naalis mo na guys yung tornilyo dito, ang gawin mo, kumuha ka ng screwdriver para hindi sumakit yung kuko mo. Ang gawin mo dito banda, ito dito sa may malapit sa may block na tangke. So angatin mo lang siya sa pamamagitan nito. Yan dito guys, oh. Yan, so kapag tumunog na siya guys, maaalis mo na siya. Tapos ang susunod natin na tornilyo na aalisin is yung nandito. Ito dito sa may ilalim nito, meron 2 silver na tornilyo dito. So pag naalis mo na yan guys, ang mapapansin mo is nakahiwalay na itong pinaka-tangke natin. Okay, ang susunod natin na gagawin guys is aangatin na natin to. Itong pinaka-takip ng ating printer, no. So paano mo siya angatin guys? Ang gawin mo, hawakan mo lang to. Ito, itong bandang feeder, tapos ito angatin mo lang to. Okay, so medyo matunog to guys, pero huwag ka magpapanik kasi wala namang mababali sa loob niyan. So gawin ko, angatin ko lang to. Yun. So naalis na natin yung pinaka-takip ng ating printer. So ang susunod natin na gagawin guys, so lalagyan natin siya na external na waste tank para hindi na masyadong magkalat yung mga ink doon sa may ilalim, no? Kasi guys, syempre kapag nag-head clean ka, yung ink niyan is pupunta doon sa may ilalim. Yun yung tinatawag na waste pad. So madali lang naman siyang linisin, no? So kahit hindi nyo to gawin, itong ituturo ko sa inyo, is pwede naman, no? Pero kung gusto nyo guys na hindi na masyadong maabala, mas maganda gawin nyo to. Okay, kung hindi nyo to kayang gawin, pwede nyo pagawa sa amin, no? Syempre mag-a-add kayo ng additional para sa mga technician na gagawa nito, no? Kasi meron tong materialis na hose na mahirap hanapin. So ang rate namin guys, so sa paglalagay na external na waste tank is 500 pesos lang. So ulitin ko guys, no? Ito pwede itong lagyan, pwede rin namang hindi, no? Kasi ganito lang naman kadali linisin talaga yung ilalim nito. Mapapansin nyo guys, no, kapag puno na yung waste pad niya, makikita nyo sa may ilalim parang may mga tumatagas na ink. Pero madali lang naman guys linisin nyo, no, kasi isang tornilyo lang naman ang kailangan. Dito sa may likod, merong isang tornilyo, no. So alisin mo lang siya.
Yan. So pag naalis mo na guys yung tornilyo na yon, dito sa may ilalim, basta dahan-dahan lang kayo guys, no? At syempre, wag nyong gaganunin. Ito kasi guys, wala pa naman tong ink. Maganda to, sa may ilalim nyo siya titingnan, no? Kasi hindi nyo siya pwedeng ganituhin kapag may ink siya. Okay, so kapag naalis na natin to, itong pinaka-tornilyo sa may gilid. Ito guys, napapansin nyo to, yan, di ba? Ito kasi yung tornilyo, yun yung naglalak. So kapag wala na yung tornilyo, yan o, pansin nyo, nag-i-slide to. I-slide up nyo lang to. Tapos kapag na-slide up nyo na siya na ganyan, so dito pwede nyo na siya hugutin. So dahan-dahan lang guys ang paggugot, wiggle-wiggle nyo lang. Tapos guys, kapag nakuha nyo na to, bubugad na sa inyo guys yung kanyang waste pad. So ito guys yung tinatawag na mga waste pad. So para siyang sponge, ito guys yung nag-a-absorb ng mga ink. So kapag nagtataka kayo guys, kapag nag-head cleaning kayo, ano kaya nag-i-ink flush kayo guys, dito na pupunta yon. Kaya ito guys yung dumudumi. So paano siya linisin guys, ang gawin nyo, itapon nyo na lang to. Yan, aalis yan. Pwede nyo siyang itapon guys, tapos lagyan nyo na lang siya ng tissue paper sa loob. So, pwede nyo na siya ulit isole. And then, ibalik nyo lang ulit yung tornilyo niya. So, kuhain nyo na guys mga bala na kamukha nga no, kasi medyo matrabaho talaga siya. So, gagawin nyo lang dito guys, no? So, ito na siya. Dito sa may banda dito, ito may makikita kayong parang dynamo. Yan, tapos may pulang wire. Meron kayong makikitang hose dito. Hugutin nyo lang siya. Dito guys, dumadaan yung mga tinatapon na mga ink, no, kapag nag-heading kayo or ano kayo nag-i-ink flush kayo. So, ang susunod na kailangan nyo guys, no, ito, kailangan nyo nito ng hose. So, ito guys, medyo mahirap makahanap nito eh. So, kukuha lang tayo guys na maigse, no, para abot lang siya hanggang sa may likod. Putulin ko lang. Tapos guys, naisusok-sok lang natin siya dito sa may itim. Ito guys yung itim, ito yung puti. So ganyan siya. Tapos guys, no, kasi nga mahirap siyang isuksok sa loob at konting-konti lang talaga guys yung masusok-sok nyo sa kanya. Ang gawin nyo guys, no, gumamit kayo nito, itong shoe glue. So patakan nyo lang siya ng konti para magsara at magdikit lang siya. So shoe glue naman yan guys, no, kaya mabilis lang yan matuyo. Tapos ang susunod natin na gagawin guys, no, syempre bubutasan natin yung dito para dito natin padadaanin guys yung hose. Okay, no, so gumamit lang kayo ng drill or kahit ano, basta mabutas nyo lang to. Okay, so dito guys, sa may taas lang nitong sticker na to. Yan, so guys, so nabutasan na natin siya. So ibabalik na natin to guys, itong takip na to dito sa may printer. So bago nyo siya guys ibalik, so unahin nyo muna itong ipasok dito. So guys, no, ito, so meron na tayong external hose para sa mga waste tank. Tapos guys, ang sunod na gagawin mo is kumuha ka na lang ng ito, empty bottle. Tapos butasin mo rin siya, yung kasing height nito. Yan, so pag nabutas mo na siya guys, no, ilulusot mo na lang to dito. So kapag nag-head clean ka guys, at syempre nag-ink flush ka, no, so lahat ng ink guys di napupunta dun sa may waste pad. Kasi guys, lahat ng gagamitin mo ng ink, pang ink flush at pang head clean ay didiretso na siya dito ngayon guys sa may bote. At madali mo na siyang maitatapon kasi aalisin mo lang siya sa hose. Tapos itatapon mo lang yung laman. Tapos kapag natapon mo na yung laman guys, no, ang gagawin mo is ibabalik mo lang tong hose dito. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag ka mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami, theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mo supportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys, meron dyan sa may ilalim nakalagay na join button. Pag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa my channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye-bye! The printing shop ayos na sulit pa. The printing shop